Magandang araw po sa bawat isa. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay matatagpuan sa aklat ni Mateo, chapter 11, verse 28. Ayan. Sabi po ng talata, as I may read it to you, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Let's pause for a while and go to the Lord in prayer. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, salamat po at sa mga sumandaling ito, kami po ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko, pakunahan mo po ang bawat isa sa amin, sa mga nanonood, nakikinig, Panginoon, buksan ang kanilang puso't kaisipan, bigyan ng kaunawaan at karunungan upang ang salita mo na mapapakinggan o mapapanood ay hindi po masayang, bagkus ito po'y lubusan naming maintindihan at ito po ay i-apply namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Pangunahan mo ang kapahayagan ng iyong mga salita hanggang sa pagtatapos, sawayin ng kaaway ng walang makapanggulo. Kayo lamang ang mapuri, ang pangalan niyo lang ang may taas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Yon. Tignan natin, this is considered by the Bible as the Great Invitation. Bakit po tinatawag na Great Invitation? Kasi po ang paanyaya ay nagmumula sa great God, the Lord Jesus Christ. The Lord says, He is inviting us. Come unto Him. Sabi diyan, come unto me. Yun yung invitation ng great God, the Lord Jesus Christ. Kanino ina-address ang invitation? All ye that labor. Lahat kayong nagpapagal. All ye that labor. Halos lahat po, lahat talagang ng tao ngayon nagpapagal. Kasi meron po tayong pandemya at hindi pa natatapos yan. Alam din po natin, sunod-sunod yung mga dumaraan sa atin. Andiyan dyan yung pagputok ng Bulkan Taal, andiyan dyan yung typhoon, flash flood, mga sunog na nagaganap sa iba't ibang lugar ng ating kapulungan at meron pang kumakalat na ibang sakit, dengue, and many more na nagkaramdaman na kumakalat aside from the pandemic, yun ng COVID-19. So, all ye that labors, ibig sabihin, lahat ng nagpapagal. Sino pa yung inaanyayahan ng Panginoon? And are heavy laden. Lahat po ng tao ay may kabigatan. Lubhang kabigatan. Marami pong nawalan ng trabaho. Marami pong namatayan, kanilang mahal sa buhay. Maraming tao po ang naghihirap. Kaya kabigatan yan. Lahat ng nagpapagal at nabibigatan, lubha, inaanyayahan po ng Panginoon. Kaya kung inaanyayahan ka ng Panginoon, ay tapusin mo ang pakikinig upang ito po ay masolusyonan mo. Inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya lahat ng nagpapagal at nabibigat ang lubha. At ano naman ang pangako ng Panginoon? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan, and I will give you rest. When we talk about rest, it is only the Lord Jesus Christ who can give us rest. There's no other person who has the ability, who has the capability to give us rest, but only the Lord Jesus Christ. Ayan ang kanyang pangako at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam nyo, napakasimple lang ng paglapit sa Panginoon.
as simple as coming when you are cold. At itong talatang ito na aking binasa, yung come unto me, lahat po ng tao ay may kabigatang lubha, lahat po ng tao ay nagsasuffer ng kapaguran. Ayan. Lahat ng tao ay nagpapagal, nabibigat ang lubha. So, tinatawag po tayo ng ating Panginoon. Huwag na po tayong maghanap ng solusyon sa iba. Pinakamainam po nating gawin is to respond to the call of the Lord Jesus Christ to come unto Him. There is no other person who has, sabi ko nga kanina, the ability and the capability to give us rest. It is only through Jesus Christ. So, ang paglapit po sa Panginoon is just as simple as coming when you are cold. Okay? To come unto Him and He will give us rest. Second point. Okay? Kaya nga, this is the simple call from the Lord Jesus Christ. Kaya, simple lang rin ang pag-response. Okay? As simple as coming when you are cold. And right now, at this very point of time, lahat ng tao ay inaanyayahan niya to come unto Him. Meron tayong buhay na Diyos, the Lord Jesus Christ, who is inviting us to come unto Him. Okay? Second point, hindi lang as simple as coming when cold, but as simple as drinking water. As simple as drinking water. And this is the simplicity of our Lord Jesus Christ. Napakasimple lang po. Kanina, as simple as coming when you are cold. And ating next point, as simple as drinking water. Anong water ba ang binibigay ng ating Panginoong Hesukristo? In John chapter 14, John chapter 4 verse 14, ang sabi po ng talata, if I may read it to you, John chapter 4 verse 14, sabi diyan, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Yan. Sabi ng Panginoon, ngunit ang sino man iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na kailanman mauuhaw. Yan. Meron palang water of life na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. And once you drink that waters of life that the Lord Jesus Christ is offering to us, ano magiging benefit natin? Hindi na kailanman mauuhaw. Okay? Bakit hindi na mauuhaw? Sabi diyan, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Datapwat ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bumubukal sa walang hanggang buhay. Yung walang hanggang buhay dito na kayang ibigay
tanging ng Panginoong Jesucristo lamang ay walang hanggang buhay dun sa langit, kung saan wala na tayong paghihirap, wala na tayong pag-iyak, o wala nang sikat ng araw sapagkat enough na yung glory of God para bigyan tayo ng everlasting light. Nasa liwanag tayo, mga kapatid. Wala nang sakit, hindi kayang dumating ng COVID roon. Okay? Kasi nga, langit yun eh. Kaya nga tinawag na langit. Because everything will be provided for by the Lord and protected by the Lord. Yan. Yung tubig na bumubukal sa walang hanggang buhay. So, ang paglapit po sa Panginoong Hesukristo is as simple as coming when cold. Number 2, as simple as drinking water. Punta naman tayo sa John chapter 6, verse 35, the simplicity of the Lord. Look at the simplicity of the Lord. He made it things so simple, pero nagpapahirap po ang tao eh. Hindi naman tayo bibigyan ng kautusan na Panginoon na mahihirapan pa tayo. No. Kaya nga, mayamang biyaya ng Panginoon talaga, napakabuti mo sa amin. John chapter 6, verse 35, sabing ganon, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. He that believeth on me shall never thirst. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. So, coming to Christ is as simple as eating bread. Anong bread ang iyong kakainin? Okay? Bread from heaven. Okay? Kung tataasan ko yung babasahin ko, sa Gawing verse 31, sabing ganon talata, Our father did eat manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. And Jesus, excuse me, then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. The bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Okay? Verse 34, Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Verse 35, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. He that believeth on me shall never thirst. So, hindi lang pala siya waters of life. Okay? Siya rin po pala yung bread of life. Bakit bread of life ang ating Panginoong Jesucristo? Because He is of heavenly origin. Galing po siya sa langit. Okay? Hindi po siya galing sa paglikha o nilikha ng kamay ng tao. Kaya tinawag na bread of life. And once you took that bread of life, yun ang kanyang pangako. Meron siyang pangako, you shall never hunger. Okay? And he that believeth on me shall never thirst. Yung bread of life po. Because it is of heavenly origin, once you took that bread of life, you will have this one, shall never hunger. Your soul will be spiritually filled, and you will not experience hunger in your soul anymore. Kasi
bibigyan kanya ng tinatawag na sufficiency. He is the sufficient bread. He is the saving bread and He is the sufficient bread. Yan na po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, siya yung bread of life. Okay? As simple as drinking water, as simple as eating bread. John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9. Ano po ang sabi ng talata? I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. He is the door. Okay? He is the door. Kapag ikaw ay pumasok sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maliligtas. Ang sino mang tao papasok sa pintuan, sino yung pintuan? Ang Panginoong Hesukristo. Door of life. Okay? If anyone enter this door, he shall be saved. Sino ang papasukan mo? Remember, hindi religion. Hindi samahan ng kung sino-sino. Kung hindi ang papasukan mong pintuan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang pangako, sino mang tao ay papasok, siya ay maliligtas. At ang makakapasok, makakalabas, at makasusumpong ng pastulan. That is His promise. He shall be saved, shall go in and out, and find pasture. So, pumasok na tayo. Hindi sa pintuan ng simbahan, kundi sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang sino man susundin o gagawin ang kalooban ng Panginoong Hesukristo, siya ay magtatamasa ng saganang buhay. Sabi diyan, no? He shall go in and out and find pastures. Ano yung pastures dito? That is God's provision by grace. Yan. Kaya nga, simplicity of the Lord. As simple as coming when cold, as simple as drinking water, as simple as eating bread, as simple as entering the door. And then in Matthew chapter 18, this is the simplicity of the Lord. Napakadali, easy lang. Kaya lang ang tao pinahihirap eh. Gusto ng tao make part siya eh. Wala po tayong part. It's all by God's amazing grace. Next, in Matthew chapter 18. Okay? Matthew chapter 18. Sabi po ng verse 2 and 3. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Paano daw tayo makakapasok o makakarating doon sa kingdom of heaven? Tumawag ang ating Panginoong Hesukristo ng isang maliit na bata. At yung batang yon ay lumapit sa Panginoon, inilagay siya ng Panginoon sa kalagitnaan ng tao. At sabi ng Panginoon sa verse 3, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo ay manumbalik at
maging gaya ng maliliit na mga bata, kayo ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. How could we enter the kingdom of God? Meron pala tayong dapat gawin. Maging gaya ng isang maliliit na bata. Bakit maliliit na bata? Kasi yung maliliit na bata, submissive, nagpapasakop. Okay? Kung ano sinabi mo, yung maliliit na bata, susunod yun, gagawin. Hindi matigas ang ulo. Ganon din po ang ating Panginoon. Upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit, magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo may Bible. Ito yung iniwan ng Panginoon para sa atin upang tayo ay malaman ang kanyang kalooban para sa atin. Sa lahat ng tao, ito po ang gustong ang kalooban ng Diyos Maging maliliit na mga bata. Dahil gusto ng Diyos, lahat ng tao sana makarating dun sa kaharian ng langit. Pero maraming taong tumatanggi. Maraming tao ang binabaliwala. Most of the people nowadays are trying to find their own ways to heaven. There's no other way to heaven, but it is only through the Lord Jesus Christ. Only through the Lord Jesus Christ. Remember, in John chapter 14, verse 6, the Lord said, I am the way to eternal life, the way to heaven, the truth. The truth is this book that I am holding right now. Maybe some of you are also holding the Bible right now. And this is the book of truth. In John chapter 8, verse 32, the Bible tells us, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Make you free from being the bondage of Satan. Kaya yan ang sinabi niya sa John chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way to eternal life, the way to heaven. Okay? The truth. He has the word of truth. He is the true God. Kaya anong tinanong niya si Pablo nung iniwan siya ng mga nakikinig sa kanya. Tinanong niya yung mga apostol, will you also go away? Sumagot ang mga apostol, Lord, thou hast the word of eternal life. To whom shall we go? Kanino pa po kami pupunta? Kayo po ang may salita ng walang hanggang buhay. Napakagandang answer. I believe that thou art the Lord, the Son of God. Sabi po ni Apostle Peter. So makita natin, as simple as trust, as simple as doing what the little child did, the little children will do. Yung trust ng little child, yung po yung ating gagawin. Magtiwala tayo katulad ng isang maliit na bata sa ating Panginoong Hesukristo. Minsan, maraming taong nagdudunong-dunungan Yung self-righteousness. Aba, hindi po ubra yan kumpara dun sa righteousness ng ating Panginoon. Wala po tayong katuwiran sa harap ng ating Panginoon. Okay? So, as simple as the trust of a child. Now, let's go to number 6. As simple as believing in Jesus alone.
Wala ka nang dapat iba pang sinasampalatayanan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. So basahin ko naman yung talata sa John chapter 11 verse 25. Sabi po ng talata, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na muli. Jesus said unto her, sabi doon kay Martha, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though were dead, yet shall he live. Ayun. True were dead, shall he live. Though were dead, though he were dead, yet shall he live. Tagalogin po natin, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na muli. Ito yung tagpo kung saan si Marta ay naabutan niyang nalulungkot at nagluluksa dahil yung kapatid ni Marta Mary na si Lazaro ay pumanaw na. At dumating ang ating Panginoon, huli na. Nahabag ang ating Panginoon doon sa mga kapatid na babae ni Lazaro. Kasi parang sinabi ni Marta, I know that he shall rise again, pero sa resurrection pa po yun. Pero ngayon patay na siya eh. Kaya nalulungkot si Marta. Kaya sumagot ang ating Panginoon, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na nananampalataya sa akin, bagamat siya ay patay na, gayon man siya ay mabubuhay. Yes. Binuhay nga ng Panginoon itong namayapa ng si Lazarus. Kaya gano'n na lamang po ang kagalakan nitong si Marta at nitong kapatid niyang si Mary. Ganon din po tayo. In the day of resurrection, we will rise again. Kung tayo ay patay na, pagdating dun sa resurrection day, tayo ay muling mabubuhay. Pangako ng Panginoon yan. At kapag ang Panginoon ang nangako, kailanman siya ay hindi marunong magsinungaling. Amen? Panghawakan lang po natin itong mga nabanggit na pangako ng Panginoon. Hindi po siya sinungaling. Siya yung totoong Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Ang paglapit sa Panginoon is also, number 7, as simple as receiving a gift. Paano ka ba tumatanggap ng regalo? Pag tumanggap ka ba ng regalo, binabayaran mo pa? No. Kasi pag binayaran mo na, it's no longer a gift. Ang gagawin mo naman pag niregaluhan ka, tatanggapin mo lang. Of course, pag tinanggap mo, kalakip yung pagpapasalamat. Grateful tayo dahil niregaluhan tayo. Niregaluhan din tayo ng Panginoon eh. Kaya lang yung regalo ng Panginoon hindi pa natatanggap ng iba. Bakit nadidelay? Hindi po siyang Panginoon nadidelay. Yung mga tao ang nagpapadelay. Umiisip pa ng ibang pamamaraan na akala nila yun ang tama. Pero hindi po yun ang tama. Okay? If I may read to you from the book of Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi rito, ang kabayaran daw sa kasalanan ay kamatayan. Ano yung kamatayan na yun? Kamatayan kung saan yung kaluluwa mo ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, magpakailanman, nang walang patid. Pahihirapan araw at gabi, walang patid.
Yun yung kamatayan dito. Yung the wages of sin is death. Kasi ang binabayaran mo yung kasalanan eh. Hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Walang taong kayang bayaran ang kanyang kasalanan. Iisa lang, there's only one person na kayang bayaran ang lahat ng kasalanan. Yung banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi dun talata, sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, pupunta sa dagat-dagatang apoy, pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. But the gift of God is eternal life. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay. Okay? The gift of God is eternal life. Kanino natin kukunin yung gift? Kanino natin tatanggapin yung gift? Sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Mga kapatid, ang pinako po sa krus si Jesus. Hindi pinako ang simbahan, hindi natin kayang magpakabuti sapagkat walang mabuti, wala kahit isa. Hindi natin kayang sundin ang law. Kaya nga yung law pinalitan ng grace. Nung gumawa ang Panginoon ng kanyang masterpiece of salvation, wala tayong parte ron, wala tayong bahagi doon. It is only through the riches of His grace, kaya tayo ay maliligtas. Yun yung tinatawag na gift of God, yung eternal life through Jesus Christ alone. We have no part in our salvation. Your salvation is through Christ alone. Kaya ang part mo, no, wala. Tatanggapin mo lang ng libre. It is what we call unmerited favor of God. Libre na nga, ayaw patanggapin ng iba. Ano pang hinihintay nyo? Dumating sa inyo yung kamatayang pisikal na kung saan hindi na kayo maaari pang mabigyan ng pagkakataon upang maligtas. Now is the right time of accepting that great salvation only from the Lord Jesus Christ. Yun po yun. Yung biyaya ng Panginoon nandito na. Ito na po yung tinatawag na period of grace, where the grace of God is nothing less than the unlimited love of God expressed in a gift of His Son, our Savior. It is the undeserved love of God towards sinners. So ganun lang po yun. The simplicity of the Lord is as simple as coming when cold. Matthew 11:28. As simple as drinking water. John 4:14. As simple as eating bread. He is the bread of life. John 6:35. As simple as entering the door. Kanina daw tayo papasok? May sinabi ba dyan, organisasyon, relihiyon? Wala. Entering the door of life is the Lord Jesus Christ. Sabi niya nga, I am the door. If any man enter in, John chapter 10 verse 9, he will find good pasture. Mabuti mo sa amin, Panginoon. As simple as the trust of a little child. Ganon ang pagtitiwala dapat natin sa salita ng ating Diyos dito sa Bible. Okay? Let us put our complete trust and confidence on His Word. As simple as believing in Jesus Christ alone. John 11:25. And number 7, as simple as receiving the gift. Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Let's bow our head, close our eyes, and this in prayer. Father God in heaven, once again, Father, we are so thankful to you sapagkat kami po ay patuloy na nakapakinig ng inyong mga salita. The simplicity of the Lord Jesus Christ. Talagang napakadali lang lumapit sa inyo. Wala pong barrier, wala pong hindrances. Ang problema po nasa aming mga tao. Nawa Panginoon, matapos na ang ganitong kaisipan sa karamihan ng mga tao. Tulungan mo, Panginoon, ng mga taong ito na magtiwala na po sa inyong mga salita. Sa inyong mga pangako, ito po'y aming panghawakan. Palagian po namin sa liksikin ng inyong mga salita upang malaman namin na napakasimple lang ng paglapit po sa inyo. Tulungan mo ang mga unsaved people na bago mahuli ang lahat, makilala po nila at matagpuan nila ang Savior, the Son of the living God, the true bread who came down from heaven, and gave us the bread of life, the waters of life, the only door to heaven and eternal life, the gift of God. Nawa marami po ang tumugon na sa inyong great invitation. Lumapit sa inyo, especially sa panahong ito kung saan maraming tao nagpapagal, nahihirapang lubha. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong mga salita at tanggapin ang inyong great invitation. Maraming salamat po sa inyong timely reminder for all of us, for both the unsaved and saved people. Tulungan nyo na masave ang aming mga unsaved loved ones, friends, at mga unsaved na nakapakinig ng inyong mensahe. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming protektahan laban sa mapanganib na virus na kumakalat. Patuloy niyo rin po, Panginoon, i-provide ang aming pangangailangan sa araw-araw. Higit sa lahat, nawa patuloy namin madama ang inyong presensya in our everyday life. All of these things I ask and pray in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa bawat sumabay sa panalangin, manyari lang po, banggitin ang katagang Amen and Amen. Maraming salamat po. God bless you.